naka-elevated po tayo para meron tayong proper air ventilation sa ating breeder house, so hindi siya mainit. So phase 2. Hindi tayo ngayon sa aming our location site. Dan na yung aming brooder, and that's it. Then we are now on the phase 2, working out for our breeder house for a 100 heads capacity of breeder hens. So ayan, si Lok, then si OG, si Roger, si Jesse, at si Daniel. Hopefully we finish these stuffs before our breeder arrives on March. So, what is up mga kamanok? Today is many days already. More than 2 weeks after nag-stop tayo ng construction ng ating phase 2. Meron tayong medical emergency. So, I'm going back now sa aming site and nag-start na ulit tayo ng ating construction. So ganun talaga, may mga pagsubok na dumadating sa atin, no? At least for now, sa pag-uumpisa pa lang, so nakakapag-adjust tayo ng maayos. At ngayon tuloy ang plano, tuloy ang construction ng ating phase 2. So tara, samahan niyo ako. So ayan, buo na yung ating frame para sa flooring. Alright, so good morning. Dito tayo ngayon sa aming phase 2 project. So yung ating breeder house for our dominant ZC and H&N breeders. So this building here has a capacity of 100 hens and 20 roosters. So bali mas na dito, si Kuya Roger tsaka si OG. Maestro Carpintero. Alright, so good morning once again. Dito tayo ngayon sa aming farm site. So we are doing now the partitions of the breeder house. Mga ritasong kawayan. Gamitin namin sa partition ng mga kwarto. Kansang ganito, yan. Partition. Alright, so yan, ito
lower part ng ating partition. Pintuan, yan. Yan, matigas. Yan ito yung mga pinto. So, pinagtabi natin to. Because the idea is, yan. So, ang idea is, para dito sa every 2 rooms, magkakadugtong yung kanilang feeder or yung kanilang kainan para tipid tayo, wala masyadong maraming putol. So same din dito. Pang-ipit lang? Pang-ipit. Lang ko lang ito. Pwede mo sarado yaw. Alright, so our low cost nesting box. Alright, so what is up mga kamanok? So today andito tayo sa aming farm. Dito tayo sa ating relocation site once again. So now tapos na po ang aming phase 2, which is our breeder house. So ito na po yung ating breeder house after a couple of weeks na ginagawa natin. So tara, samahan niyo ako at papakita ko sa inyo ang aming low cost na breeder house using light materials. Alright, so let's go. Alright, so ito ating breeder house ay 20 rooms of 5 by 6. So ang ratio po ng every room is 1:5. 1 rooster and 5 hens sa isang room. So ito po yun. Naka-elevated po tayo para meron tayong proper air ventilation sa ating breeder house, so hindi siya mainit. So yung ating partition ay meron tayong ayan, more than 1 feet na bamboo partition. So isang taas niyan ay screen lang din yung ating gagamitin. This is very light materials, so hindi rin siya mainit. So ito po yung ating housing for our breeder house. So ayan, may slight opening po tayo sa ating roofing para nakakasingaw din yung init. So lalabas po yung singaw ng init dyan sa taas, at the same time keeping our area cool and okay para sa ating mga breeders, hindi sila masyado may initan. Ang downside lang ng aming breeder na ito ay hindi ito naka-conform sa east-west na conformation na inaano ni Doc Erwin, which we have a reason kasi yung aming area ay pahaba. So as you can see, mula sa tricycle na yan hanggang dun sa kahoy na yon, and then ayan, yung puno ng Madre de Cacao na yan, yan yung
aming boundary. So mahaba ito, nasa 2,000 plus square meters, but the only downside is nga is pahaba. So hindi tayo makakapag kung maliit lang yung ating housing, okay lang, kung mga good for 10 to 20 na breeders, but our housing can accommodate 100 sets or 100 hens and 20 roosters. So now I'm gonna show you yung aming nesting boxes. So this one, ayan. So yung ating nesting box ay made of ano din, light material, pero screen yung kanyang flooring. This one is para to avoid breakage ng mga itlog. So ayan. So every 2 rooms yung ating ano na to, yung setup ng every one. So naka-fix pa ito, yung ibabaw tinakpan natin to ng sakulin, naka-fix po yan. So yung previous ko kasing ano setup na open lahat, so hindi siya ideal dahil mabigat, no, lalo pag ganitong mahaba yung ating housing. So this one good for 2 rooms. So yung nabubuksan natin 2 rooms lang. So ayan siya. Alright, so all goods na ang ating housing. Ngayon na lang atin naman gagawin ngayon is to wait for our parent stocks to arrive. This area is ready for relocation na rin. So we're hoping na dumating na yung ating parent stocks. Supposedly first quarter of this year ang dating, but then yung mga hindi natin in-expect na mangyari ay nangyari sa source natin sa Dominant Gisay genetic company na nasa, ang mother company is nasa tawag dito, nasa Czech Republic. So karoon tayo ulit ng delay sa arrival ng ating parent stocks dahil may outbreak na naman po ng avian influenza doon. So no choice tayo kundi mag-extend ang ating waiting time and more patience. Anyway, at least ready na yung ating housing. Tignan namin to yung aming brooder house. So kabilang part naman yan ay ating hatchery. Doon natin lalagay yung ating mga incubators and hatcher and storage ng itlog. Itlog muna. Hopefully kapag bigay kami ng idea dito sa aming housing na ito, cost nito I'm not sure kung magkano na inabot, but all in all kasama yung kabila is more than 100k. Alright, so that's it lang muna everything. This is pong Butnes Bugana Farm, and thank you so much for watching. Bye.